Isang sikat at dinadayo noon. Tara, samahan ninyo akong pasyalan at puntahan natin ang dalawang pasyalan na magagandang tanawin at falls na dinadayo ng maraming motorista dito sa Tanay Rizal. Ito ang Daranak Falls at Batlag Falls. Mula Manila to Tanay Rizal ay aabot ng 54 kilometers ang layo nito. Hindi na masama kung may trabaho ka kinabukasan. So yan, nandito na tayo. Medyo malapit na tayo sa ating paroroonan. Kung wala ka na masasakyan ay hindi problema yon. Mayroong ilang mga terminal na pampubliko sakayan sa paligid ng Metro Manila. Tumungo sa mga terminal na pampubliko sakayan tulad ng Robinson Galleria Mall. Sumakay sa G-Liner papuntang Taytay Rizal at bumaba sa Cainta Junction. Sumakay ng jeep papuntang Tanay Rizal, sumakay ng tricycle papunta naman sa Daranak Falls. Kung may mga magmumula sa Cubao, sumakay ka ng bus o MRT papuntang Shaw Boulevard at bumaba sa EDSA Star Mall. At yun. So yun guys, malapit na tayo sa Daranak Falls. So may napagtanungan tayo kanina. Dito daw yung pinaka-best way papunta din sa Daranak Falls. So mag-bike yung tao dito at hindi na tayo naligaw. May nadaan na tayo sa cemetery dito. Yung layo ng Tanay. So maligaya pagdating, dito na tayo sa Pook May Kapal. Malapit na po yung Daranak. Ay, dito na. Salamat po. May butane dyan, kuya? Butane? Okay lang. How you like that? You gon' like that? Good morning po. Nandito po tayo sa Daranak Falls. Ako po si Kuya Nanding. Ako po yung lalagyan ng Metro Dam. Ako po yung first aider dito. Welcome to Tanay. Isang magandang Tanayhan eh. Tara na, talo nga sa Tanay. Kuya, anong falls to, kuya? Daranak Falls. Daranak Falls yung kabila? Batlag Falls. Batlag? Di nyo may overnight, no? Yes. Salamat po. So, opo, kompleto sila sa life vest. So, ayan, kaya safe na safe dito kung pupunta kayo dito sa Daranak Falls. Ayan yung mga life vest nila. Meron din sila ditong canteen. Hi, baby. So, sa halagang 25 pesos, may enjoy mo na itong nature. So, dito yung canteen nila, ito yung CR. Magkano rin sa ganito, kuya? 300 yung ganito. Ay, yung mga wala. 200. Yung table? 200. 200. Okay, thank you, sir. Mura, pang masa. Oo nga ho eh. So, yun guys, sa mga magbabalak ng pumunta dito, ito, malapit lang to sa Luzon. Yan, sa may Tanay, Daranak Falls, ayan, mura-mura, 75 pesos. Ang entrance, kung may motor ka dito, 20 pesos yung parking niya. And then yung sa mga lightweight na 50 pesos. So, tara, libutin natin to. So, ayan, konti lang yung tao ngayon dahil mag-uundas. Konti lang yung tao at yan. So bago tayo pumunta sa pupuntahan talaga natin para mabukan. So dinaanan ko muna to. Sabi nga, ang kalikasan ay isang karangalan ng buong bayan. Kaya pagmasdan at bigang kahulugan ang kalikasan. Tatapwat darating ang araw na pagyamanin muli para sa susunod na henerasyon may matanglaw muli. Ang pinakagusto ko sa part na to
ay marerefresh ka. Hindi mo alintana ang problema. Mabubusog ang mata mo sa mga bagay na hindi mo nakasanayang makita. Iisang inhale mo lang, parang nasa ibang mundo ka. So yun guys, nandito na tayo sa Batnag Falls. Magkano sa bata kuya? 50. 50. Okay, yung life vest nyo, 50 rin na isa. yung cottage kuya. 400 tsaka 250. Ano yung 400? Yung may bubong, 400. Yung mga cottage na may bubong. Yung lamesa lang siya, open, 250. Pero pwede rin dito mag-overnight, di ba? Pwede, 200 ang isang tao pag overnight. 200 ang isang tao pag overnight. So, ayan. Si kuya, ano pangalan mo kuya? Toto. Toto, yung nagbabantay dito sa Batnag. So, yun, libutin na natin. So, yun guys, nandito na tayo sa Batlag Falls. So, ayan, nakita nyo naman, tinapos ko lang yung tent para makapagpahinga tayo. Samahan nyo ako na libutin to at baka magustuhan nyo, puntahan nyo dito kasi mura lang siya. Tayo magpapakulo tayo ng tubig para magkape at pahinga ng konti. Dito na tayo magtatanghalian, tapos mamayang mga hapon, alas 2, diretso tayo sa Cardano. Medyo malayo-layo pa daw mula dito sa lugar na ito. So update ko kayo guys. Bukod sa mga nagagandahan na talon at batis, ay meron din itong Tagong Lagoon na dinadayo ng mga turista, lalo na pag summer. Para makarating sa Tagong Lagoon ay kailangan mo akyatin na mahigit 5 minuto. Kadalasan din ito na pinagsusutunan dahil sa ganda ng mga tanawin na nakapaloob dito. Ang Batlag Falls ay private na resort na pagmamayari ni Leti Felix. Ngayon guys, tapos na natin i-explore tong lugar na to. So galing tayo sa Daranac Falls. Ang entrance fee doon is 75 pesos. Ngayon nandito na tayo sa Batlag Falls. Ang entrance fee is 100. Alam niyo ba, na-establish pala na to noong 1980s pa. At ang entrance fee noon is 5 pesos lang. Ngayon kasi nasa 100 na. And then meron tayo nakausap si Sir Erwin Jaime. Mas kilalang Owen. Isa siyang staff dito na yung 90s pa sa nandito. Talagang ano siya, nagbabantay. Saka madaming mga vlogger ang nag-i-interview sa kanya. Kaya Sir Owen, yan, shoutout sa'yo. Erwin Jaime. Yan, malapit din pala to sa Barangay Plaza Aldea. Kung madadaan kayo, madadaanan yung Plaza Aldea. Shoutout nga pala kay Hermo Serving sa tour guide. Shoutout ko sa inyo. Maraming salamat po. So ngayon guys, naikot na natin to. Sana pag nagawi kayo dito ay maalala nyo si Saint Adventure. So eto, ang oras na natin is magtutuna. Time check tayo. So time check. Yan, time check tayo. 2:16 na tayo. So, didiretso pa tayo sa Cardano, Rizal, sa may Putbas Island. Kaya, what are you waiting for? Samahan nyo ako ulit. So, ayun yung Putbas Island. Yan. Kasama tayo sa mga ito. Kila Idol. Hello. Yan, shoutout. Shoutout daw, shoutout. Dan Lloyd. John Lloyd. Ano, Alexander. Shoutout. Shoutout. Shoutout kay Hello. Shoutout kay Wela. Shoutout kay Angelis. Shoutout kay Lanzad. Shoutout kay Ambek. Yan, kay Ambek. So yan, tatawid na kami dito. Ito, gagamitin ko bangka. So mula Cardano hanggang dito guys, 15 minutes yung yung biyahe. Isang sikat at dinadayo noon. Babae? Ayun, si Desbelio. Nilisan na ng mag-asawang dating nakatara dito ang isla. Dahil dito, puntaan ito ng mga ghost hunter at mga explorer. At isa ako sa intriga sa lugar na ito. So yan, dito na tayo, may aso. Almost 80 years ago na nabili ng singing sweetheart of radio na sila Jesus Bello at Luz Bello. Base doon sa caretaker nitong lugar na to,
Nilinis. Ito pala ay gawa ng mga dating igorot. Dati daw ito isang guest room. So yung panahon ng World War II, yung mga nakatirang kalapit na baryo ay dito sila nag-evacuate. Dito sa islang ito, namuhay ng simple sila Jesus at Luz Bello hanggang namuha ang kanilang pagmamahalan na si Cielito Lindo at binansagan nila itong Cielito Lindo Island. Noong panahon ng giyera, dito ligtas na nanirahan si Jesus at Luz Bello. Dito na nagsimula itayo ang kanilang tahanan. Ngunit dito rin binawian ang kanilang anak na si Cielito Lindo noong 3 taon pa lamang. Ito yung dating mansion, kuya. Oo nga, napataas, no? Mahigit na 100 taon na to, kuya, no? So ito yung mansion ni Jesus pati ni Luz Bello. Ay, diba yung ano? Puntod? Pinaka ano nila ito, terrace. Terrace. Pero yung puntod doon, no, sa simbahan. Ba? Ito yung pinaka-terrace. Kasi nililok nyo. Ang ano? Pwede ko ba tignan? Parang ito yung entrance, no? Ito yung inukit. So guys, ito yung ano, terrace. Yung inakyat pala natin. Hallway pa lang yun. Mansion nga. Grabe. Hingal tayo. Ano naman niya, kuya? Ito yung sinulat ng babae. Babae? Ayun, si Luz Bello. May sinulat din siya dito. Para sa asawa niya. Hindi natin maano. Sabi na, ano? Oo nga. Pero ito, ano to dati? Ito sila talaga nag-stay. Ayun ang kanilang kusina ko pa rin. Ito kusina to? Sila pa ilalim. Pailalim. Oo. Pwede bang puntahan ko? Sige. So, sabi sa atin ng caretaker na si Kuya, ito daw yung Asawa yun. yung kantin nila. Ha? Kantin. Pababa yung kantin nila. Kantin ba to? Hindi, parang ano ito, lutuan eh. Lutuan. Dito yung lutuan nila. Oo. Ako beta yata. Ito, parang kubeta to eh. Ito yung lutuan nila. Oo nga, no. Yung doon naman, kaya. Kung yun yung lutuan, saan yung ano nila, kainan? Parang rin. Ito? Base sa kay Kuya, ito dito daw yung kainan nila. So malawak nga siya. Mansion. Sa mga kwarto-kwarto nila. Ito. Ito mismo yung paikot. Ito yung sala nila, no? Oo. Ito yung mga kwarto nila, guys. Oo. Pero ang tibay, ang sabi sa akin nung caretaker na isa, ano daw to inukit ng mga igorot. Siguro itong gumawa. Igorot talaga gumawa. Kaya ang tibay, no? Yung panahon yun, uso pa mga igorot eh. Ngayon, hindi na. So, ayun guys, humingi lang ako ng konting oras sa caretaker dito. Akala ko kasi nung una, pwede lang tayo pumunta dito dahil nga abandonado. Pero ngayon kasi mayroong mga nangangalaga na sa lugar na to. At syempre, nakita ko nga kaya. Kalibrisan naman kung papaabot pa tayo ng 10 oras ng gabi. Kaya abangan nyo ulit sa mga susunod ko adventure.